Si Mateo Cruz ay 36 na taong gulang at hanggang sa Miyerkules na iyon ng hapon. Naniniwala siyang uwi siya sa babaeng makakasama niya habang buhay. Siya ay isang logistics operations manager na nakrenovate ng bahay ng kanyang lolo. Sa Quezon City, gamit ang sarili niyang nga kamay, bawat sahik, bawat pader, bawat silit ay desisyon niya. At pinagpagura ng maisa. Nasa daliring kanyang nobya na si Isabela, ang kanyang singsing. May excess ito sa kanyang savings account at may susi sa bahay na naglalaman ng 3 henerasyon ng pamana ng kanyang pamilya. Ang hindi nito alam ay kung anong klaseng lalaki ang kanyang minaliit. Natapos ang kontrate ni Mateo sa Cebu ng 2 linggo ng mas maaga. Hindi siya tumawag. Gusto niyang sorpresahin ito. Nangitulak niya ang tarangkahan sa likod bahay at makita ang maputing silya, ang arko nga bulaklak, ang isang string quartet. At si Isabela na nakatraje de boda habang hawa ang kamay ng ibang lalaki sa kanyang likod bahay sa isang kasal na pinondohan ng eksi 2.2 milyon mula sa kanyang sariling bank account na natili siyang nakatayo sa tarangkahan sa loob ng 11 segundo. Pagkatapos ay tumalikot siya. Naglakad pabalik sa kanyang truck at gumawa ng isang tawag sa telepono. Inakala ni Isabela na bibigay siya. Wala itong ideya sa kung ano na ang nangyayari. Bago tayo magpatuloy sa kwento, mag-comment kung saan sa mundo kayo nanonood at mag-subscribe dahil ang kwento bukas ay kailangan ninyong marinig. Kumislap ang departures board ng 5:47 ng umaga at pinano ito ni Mateo sa paraan ng paktingin niya sa lahat ng bagay, matatak, walang pagmamadali, nahihintay, nasabihin sa kanya kung ano ang kailangan niyang malaman. Manila, Gate C12, delayed. Bagong pag-alis, 7:20 a.m. Nagbugas siya ng hangin mula sa ilong. Sumandal muli sa matigas na plastik na upuan at ipinatong ang parehong kamay sa kanyang mga tuhod sa paligid niya. Ang naiya ay tila tulok pa. Isang janitor ang nagtutulak ng malapat na mop sa sahig sa mahabang at tamat na arko. Isang coffee kiosk 2 gate ang layo ang kabubukas pa lang ng shutter nito. Ang amoy ng dark rose ay lumulutang sa terminal. Na parang isang bagay na tapat, isang batang sundalo na naka-uniforme ang natutulok sa 3 upuan na may sombrero sa muha. Ang kanyang duffel bag ay nakasiksik sa ilalim ng kanyang gabota na parang ginawa na niya ito ng 100 beses. Pinanot ni Mateo ang lahat ng ito. Napapansin niya ang bagay-bagay. Ganun na siya dati pa. Ito rin ang kakayahang nakpakaling sa kanya sa trabaho. Ang abilidad na makita ang buong sistema ng sabay-sabay. Na matukoy ang bahaging hindi kabilang. Ang numerong hindi tumutugma. Ang pakakasunot-sunot na malingang isang hakbang. Itinayo niya ang kanyang karera sa kakayahang iyon. Nagsimula sa wala kundi isang community college enrollment form at isang full-time na trabaho sa bodega. Kumuha siya ng mga night class, salup nga 4 na taon habang ang ibang nga lalaki sa kanyang edad ay natutulok at pinahirapan ang kanyang paraan patungo sa isang posisyon sa logistics operations na ngayon. Ay nagbibigay sa kanyang mas malaking sahot kaysa sa sinuman sa kanyang pamilya. Hindi niya ito pinag-usapan. Hindi iyon ang kanyang estilo. Ang kanyang 2 duffel bag ay nasa paanan niya.
Siksik et mayos ang pakakapektulat ng pekpek niya sa lahat ng bagay. 2 buwan sa Cebu, isang kontrata sa infrastruktura para sa isang regional distribution company na nalulugi dahil walang nakakaintindi sa kanilang sariling supply chain. Naunawaan ito ni ang kanyang team ay na-restructure at napagana ng maayos ang lahat sa loob ng 6 na linggo, 2 buong linggo bago ang inasahang timeline. 4 na beses siyang kinamayan ng kliyente. Tinawagan siya ng kanyang regional director bago pa man siya makarating sa rental car lot. Mateo, hindi ko alam kung paano mo ginagawa. Parehong paraan palagi, sabi niya. Magsimula sa simula. Huwag lumaktaw nga hakbang. Inabot niya at binuksan ang zipper ngang bulsa sa harap ngang kanyang bag. Kinuha ang kanyang telepono. 6,1 M. Next scroll siya sa pangalan ni Isabela at pinindot ang call. Nekring ito ngang 4 na beses tapos ang kanyang voicemail. Ang boses nito ay mainit at sanay. Ang uringang init na parang isang buong silit na bumubukas. Hello, si Isabela ito. Mag-iwan ka ngang magandang mensahe. Ibinaba niya ang tawak ng hindi nag-iwan ng mensahe. Sa halip, nagtip siya, na-delay ang flight. Baka hapon na ako makawi. Hindi na ako makapahintay na makita ka. Agad na naging asul ang 2 kulay abo na checkmark. Nakita na walang reply. Tinitigan niya ang screen sandali, pagkatapos ay napangiti sa sarili. Marahil ay nasa kama pa ito. Isang mata ang bukas. Ang telepono ay nakataop muli sa tabi ngang kanyang sikotulat ng lagi nitong paktulok. Makikita niya ang mensahe kapag nagising na siya ng mayos at tatawagan siya bago siya sumakay. Ibinulsa niya ang telepono at sumandal pasulong. Mga siko sa tuhod at inisip ang bahay. Iyon ang nangyayari kapag mayroon siyang tahimik na oras at walang pupuntahan. Ang kanyang isip ay umuwi. Sa partikular, napupunta ito sa kusina. Ang kusinang siya mismo ang nakretile. Sa isang mahabang weekend ng araw ng kalayaan, 3 taon na ang nakalipas. Puting subway tile na may madilim na grout. Malinis at matalas at eksaktong tama. Pagkatapos ay napunta ito sa likod na beranda. Ang muli niyang itinayo mula sa hilaw na kahoy matapos mabulok ang orihinal. Pagkatapos ay sa pasilyo sa harap. Ang sahig na kanyang ni-refinish gamit ang kamay, nililihiyan ng 3 beses bago kumapit ang mansa sa paraang gusto niya. Ang bahay ng kanyang lolo, si Lolo Jaime Cruz ang nagmamay-ari ng ari-ariang iyon sa isang tahimik na kapitbahayan sa Quezon City mula pa noong 1974. Noong panahong iyon, ang isang Pilipinong nakmula sa probinsya na nakmamayaring lupa sa bahaging iyon ng lungsod ay may kahulugang higit pa sa square footage. 12 sinabi ito ni Lolo Jaime kay Mateo ng isang beses. Habang nakaupo sa likod na beranda nung araw namin, paabla si Mateo. Hindi na niya kailangang ulitin na ni Mateo ang bahay 5 taon na ang nakalipas. Sa panahong iyon, kailangan na itong kumpunihin ang uri ng mabagal at tapat na trabaho na naipon ng isang gusali sa paglipas ng dekade. Halos, lahat ay ginawa niya mismo. Mga katapusan ng linggo, pista opisyal, mga araw ng bakasyon, hindi siya kailanman gumastos sa ibang lugar. Para sa ilan, kakaiba iyon. Hindi niya sinubukang ipaliwanag.
May mabagay na hindi mo ipinapaliwanag. Itinayo mo lang. Isang alaala ang lumitaw, tahimik at hindi inaasahan. Sila ni Isabela, marahil 4 na buwan, palang silang engaged, isang Sabado na umaga. Nakaupo ito sa mesa sa kusina kasama ang kanyang kape, may tinitignan sa kanyang tablet, at tumingala ito sa kanya na may ngiti at nagtanong, na parang wala lang, sino nga palang nakapangalan sa titulo? Sayo lang ba o bahagi ng isang family thing? Tumawa siya, sinabing ito ay isang sitwasyon ng family trust. At sinabi ito na parang pinakaboring na sagot sa mundo dahil para sa kanya, ganun nga. Tumango ito at tumingin muli sa kanyang tablet. Hindi na niya ito naisip muli hanggang ngayon sa hindi malamang dahilan. Pinalipas niya ang alaala. Umilaw ang getse 12 sa board. Boarding sa loop 40 minuto. Kinuha ni Mateo ang kanyang mabek. Tumayo. At pinaikot ang kanyang mabalikat ng isang beses. Uwi na siya. Masusurpresa si Isabela. Mag-order sila mula sa paborito nitong restaurant ng pakaing Pilipino. Sasabihin niya dito ang tungkol sa Cebu at sasabihin nito sa kanya ang lahat ng kanyang namis. At ang bahay ay makakaroon ng amoy na tulad ng dati kapag nandun ito, medyo amoy ng pabango nito, medyo amoy ng kandila, mainit sa paraang matagal bago, niya nakilala bilang kanyang sariling buhay na kumpleto. Naklakat siya patungo sa gate, masaya siya. Lumiko ang right share sa kanyang kalye ng 2:14 ng hapon at napansin ni Mateo ang sasakyan bago ang anupaman. Iyon ang katangian ng pagiging ganun niya. Kinakatalogo ng kanyang mata ang detalye bago makpasya ang kanyang utakong mahalaga ba ang ito. At ito, parehong gilid na, kalsada ay puno nga sasakyan sa kalahating blok sa makabilang direksyon, mga sasakyang hindi niya kilala, isang itim na catering van na nakaparada na may 2 gulong sa damuhan. Ito ay isang detalyeng mahalaga. Sumandal siya ng bahagya sa likurang upuan. Dito na lang, sabi niya. Huminto ang driver. Pinasan ni Mateo ang parehong bag, bumaba, at tumayo sa bangketa. Tahimik ang kalye sa paraang. Nagiging tahimik ang mga kalye kapag ang lahat ng ingay ay napunta sa isang lugar. Walang mga bata sa labas, walang naglalakat ng aso, pati ang ibon ay tila lumipat ng lugar. At sa itaas ng bakod sa dulo ng kanyang ari-arian, isang puting canvas ang tumaas laban sa asul na kalangitan ng hapon, isang tolda, isang malaki. Halos mapangiti siya. Nahanda siyang party para sa akin. Iyon ay puro si Isabela. Magaling siya sa mga ganoong bagay. Magakilos na parang biglaan ngunit malinaw na pinlano ng ilang linggo. Dapat ay naginala na siya nang hindi nito sagutin ang kanyang tawag. Marahil ay nakikipag-ugnayan ito sa mataw buwang umaga. Naisip niyang, I text ito. Nakikita ko ang tolda. At nagpasya, nahuwak na lang. Hayaan niyang makaroon siyang reveal. Inayos niya ang bag sa kanyang balikat at naglakat sa blok. Bukas ang gate sa gilid tulad ng dati. Itinulak niya ito gamit ang 2 daliri at pumasok. Huminto siya, nawala ang kanyang likod bahay. Hindi pisikal. Nandun pa rin ang puno ng ba, nandun pa rin ang rehas ng beranda na kanyang kininis. Ngunit lahat ng iba pa ay napalitan ng ibang-iba. Mga puting natitiklop na silya na nakayos sa perpektong nga hilera. 70 o higit pa at halos lahat ay puno. Nga taong nakapormal na damit, ang nga babae ay nakagaw na takong, ang nga lalaki ay nakasweat at kurbata, lahat ay nakatalikot sa kanya.
Matataas na arko ng mabulaklak ang nakframe sa isang pasilyo na dumadaloy mula sa kung saan siya nakatayo hanggang sa dulo ng bakuran. Ang sahik sa ilalim nito ay sinabugan ng mga talulot na rosas. Matingkat na pula laban sa berdeng damo, sinadya at eksakto. Isang string quartet ang nakatayo sa kaliwa. Nasa kalagitnaan ng isang kanta. Isang bagay na mabagal at seremonyal na pumuno sa buong bakuran. At sa dulo ng pasilyong iyon, sa ilalim ng isang arko na nababalutan ng puting bulaklak at gumagapang na baging. Si Isabela na nakaputing bestida, hawa ang makamay ng isang lalaking hindi pa nakikita ni. Mateo sa buong buhay niya. Matangkat ang lalaki, malapat ang balikat, maputi ang balat at maikli ang gupit, nakasuot ng cream suit na may puting bulaklak na nakakapit sa lapel. Nakatitik ito kay Isabela. Si Isabela ay nakatingin sa kanya. Nakasandal sila sa isatit, isa tulad ng pagsandal ng mga taong nagsasabi ng isang bagay na totoo. At isang officiant na naka-gray suit ang nakatayo sa pagitan nila na may bukas na libro. Nagsasalitang ng masalitang lumulutang sa buong bakuran nang hindi naririnig ni Mateo dahil lang tanging naririnig nga kanyang ngatay nga ngayon ay ang tunong ang sarili niyang dugo. Binilang niya mamaya 11 segundo. Tumayo siya sa tarangkahang iyon sa loop ng 11 segundo at hindi siya gumalaw ni isang pulgada. Pinanot niya ang pagalawang bibig ng officiant. Pinanood niya ang pagtango ng lalaking naka-cream suit. Pinanood niya ang pagtaas at pababa ng balikat ni Isabela sa isang mabagal na pahinga. Ang uri ng pahinga na ginagawa mo kapag malapit ka nang sabihin ng isang bagay na iyong pinaktis. At pagkatapos, na parang naramdaman niya ang eksaktong bigat ng pagiging tinitignan, lumingon si Isabela. Sa kabila nga 70 katao na bisita. Sa kabila nga, mga talulot ng rosas at mga natitiklop na silya. At sa malambot na hata nga, isang biolin, naktakpo ang kanilang nga mata. Nawalan ng kulay ang kanyang mukha na parang may humila ng drain. Unang huminto ang biolin, pagkatapos ay ang iba, isa-isa, na nawi sa katahimikan. Isang babae sa ikatlong hilera ang lumingon upang makita kung ano ang tinitingnan ng nobya. Pagkatapos ay lumingon ang lalaki sa tabi niya. Pagkatapos ay isa pa, isang mahinang alon ng pagalaw ang kumalat pa atras sa karamihan. Maulo na umikot hanggang sa maramdaman ni Mateo ang bigat ng buong bakuran na nakatingin sa kanya. Hindi niya sila tiningnan pabalik. Tumingin siya sa bahay, sa rehas ng beranda, sa punong mangga sa sulo na itinanim ng kanyang lolo nung taon na isinilang ang kanyang ina sa likod na pada na kanyang pininturahan muli dalawang tag-aro na ang nakalipas, isang mainit na dalawang patong, isang buong katapusan ng linggo. Tumingin siya pabalik kay Isabela. Hindi ito gumagalaw. Tumingin na rin sa kanya ang lalaking. Naka-cream suit, nalilito, ang kamay nito ay maluwag, paring hawak ang kamay ni Isabela. Walang sinabi si Mateo. Tumalikot siya at lumakat pabalik sa tarangka. Ang kanyang truck ay nakaparada 2 blok ang layo, kung saan niya ito iniwan bago magtyabu. Nahanap niya ito, binuksan, at inilagay ang parehong bag sa upuan ng pasahero.
Sumakay siya at isinara ang pinto at ang tunog ng pagsasara nito ay ang pinakatahimik na tunog na narinig niya. Ipinatong niya ang parehong kamay sa manibela. Humingas siya palob, pinihil ito, uminga palabas. Ang kanyang mga buko ay tuyo laban sa katad. Mahigpit ang kanyang panga. Iyon lang, hindi siya umiyak. Umupo siya ron ng isang buong minuto, humihinga na parang isang gawain na nangangailangan ng kanyang buong atensyon. At pagkatapos ay kinuha niya sa kanyang bulsa ang kanyang telepono. Nak-scroll siya sa isang pangalan. Pinindot ang call. Nakring ito ang isang beses. Mateo. Ang boses ni Ben ay kalmado, walang hinala. Nakabalik ka na? Sabi ni Mateo. Kailangan kong i-clear mo ang hapon mo. Isang sandali. Nasaan ka? Sa truck ko. Huminto siya. Malala ito, Ben. Natahimik ang linya sa loop mo eksaktong isang segundo. Pagkatapos, giniklear ko na. Pumunta ka na rito. Ang kupis na ni Ate. Ben Santos ay nasa ika-4 na palapak ng isang gusali sa Ortigas Center. Salamin ang harapan at tahimik. Ang uringang lugar kung saan ang maseryosong bagay ay nangyayari sa mahinahong boses. Kabisado ni Matewang Layout. Nakaupo na siya sa waiting room na iyon sa selebrasyon ng bar exam ni Ben. Sa kanyang unang malaking closing. Sa hapon na natanggap ni Ben, ang tawa na namatay ang kanyang ama. Marami nang nakita ang opisina. Makakakita pa ito ng isa pang bagay ngayon. Umakyat siya sa hakdan. Nasa hallway si Ben nang tumuntong si Mateo sa huling baitang na parang nakikinig sa mayapa. Nakasuot pa rin siya ngang kanyang dress shirt, nakatupi ang manggas hanggang siko, isang legal pet na nakasuksok sa ilalim ngang isang braso. Tingnan niya ang mukha ni Mateo at bumalik sa bukas na conference room sa likod niya. Marcus, sabi niya sa batang associate sa loop, itabi mo na yan. Bukas na natin tatapusin. Isang maikling sandali. Nasa atin ang Hendricks Depot bukas, sabi ulit ni Ben. Pantay. Final. Itinabi ni Marcus ang mga gamit. Simple lang ang conference room, mahabang mesa, 6 na upuan, isang whiteboard na may mga lumang sulat na hindi pa nabubura, isang bintana na nakatanaw sa isang parking structure. Isinara ni Ben ang pinto, hinila ang upuang pinakamalapit kay Mateo at umupo hindi sa tapat niya, sa tabi niya. Sige, sabi niya. Kaya nagsalita si Mateo. How, 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 how. Ang flight, ang nasasakyan sa kalye, ang tolda sa itas ng bakot, ang tarangkahan, kung ano ang nasa kabilang panik nito. Inilarawan niya ang ngasilya, ang arko, ang talulot ngang rosas, ang string quartet, ang lalaking naka-cream suit. Inilarawan niya ang 11 segundo. Inilarawan niya ang pagmamaneho patungo sa kanyang truck at pagguporo na may parehong kamay sa manibela. Inilarawan niya ang isura ng mukha ni Isabela nang makita siya nito. Nakinig si Ben sa lahat ng ito nang walang ingay. Walang kahit isang komento. Walang lintik o grabe o malalim na pahinga. Nakikinig lang siya ng buong atensyon, ang paraan na natutunan niya sa law school at hindi na kinalimutan, ang uri ng pakikini na nagpaparamdam sa matao na sila ay pinakikinggan at medyo nakalantad dahil walang mapagtataguan sa loop nito. Nang matapos si Mateo, nanatili ang katahimikan sa silid sandali. Pagkatapos ay binuksan ni Ben ang kanyang laptop. Magpatuloy ka kung mayroon pa, sabi niya.
Hindi pa ako tapos makinig. Bela na akong mesabi. Nagtutup na si Ben. Tinan ko lang ang isang bagay. Gumalaw ang kanyang madaliri. Pinanot ni Mateo ang liwanag ng screen na sumasalamin sa kanyang salamin. Sa labas, isang truck ang umugong sa parking structure sa ibaba. May tumunok na telepono sa isang malayong opisina at agad itong sinagot. Huminto si Ben. Sumandal siya ng bahagya. Ang mga mata ay gumagalaw sa screen. Pagkatapos ay inikot niya ang laptop para makita ni Mateo. Marriage license, sabi ni Ben. Ang kanyang boses ay patag at maingat. Isabela Reyes at Paulo de la Vega. Inihain sa Davidson County Clerk's Office. Tinapi niya ang sulo na screen. Pesema, pagayin. Tiningnan ito ni Mateo. 6 na linggo na ang nakalipas. Nasa Cebu siya 6 na linggo na ang nakalipas. Kalagitnaan pa lang siya ng kontrata. Naalala niya ang linggong iyon dahil inilibre ng kanyang site supervisor ang crew para sa hapunan matapos nilang maabot ang isang maagang milestone. Tinawagan niya si Isabela noong gabing iyon mula sa kanyang hotel room. Tumawa ito sa isang bagay na sinabi niya at sinabing namimiss na niya ito. 6 na linggo na ang nakalipas. Nagayin siya nga marriage license. Umupo siya pabalik sa kanyang upuan. Hindi iyan babaeng nadalalang sitwasyon, sabi ni Ben. Iyan ay babaeng may kalendaryo. Tumango si Mateo, tumagos ito sa kanya tulad ng malamig na tubig. Hindi sabay-sabay, ngunit lubusan. Hindi siya nagpanik sa ginawa niya. Hindi siya nahulog sa isang bagay na hindi niya makontrol. Gumawa siya ng timeline. Pakasalan si Paulo. Hayaang mangyari ang kasal. Pagkatapos ay bumalik kay Mateo na suot pa rin ang singsing at inilatag ang mga katotohanan. Sa harap niya at mag-apply ng sapat na pressure, marahil may ilang luha, marahil isang abogado, marahil pareho, at asahan siyang umalis sa isang bahay na kanyang minana ni Renofit at binayaran ng buwis sa lupngang 6 na taon. Inaasahan niyang bibigay siya. Ang isiping iyon ay umupo sa kanyang dibdib tulad ng isang bigat na may partikular na hugis. Mateo, maingat siyang tinitiknan ni Ben. Kaninong pangalan ang nasa titulo at paano ito hawak? Tumingin sa kanya si Mateo. Iyan, sabi niya, ang tamang tanong. Kailangan nating malaman kung anong uri ngang pagmamayari ito. Mahalaga ang istruktura ng titulo dito. Lahat ay mahalaga. Natahimik si Mateo sandali. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang telepono sa mesa. Nag-scroll siya sa isang contact at pinindot ang call. Nakring ito ng 2 beses. Tita Elena, sabi niya nang sagutin nito. Kailangan kong kunin mo ang dokumento ng Family Property Trust. Lahat. Ngayong gabi kung maari. Isang sandali nang katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, sa tiyak at hindi nakmamadaling boses ng isang babaeng gumugol ngang 30 taon sa paggawa ng nga dokumentong nakpapasya sa kapalaran ng matao. Saan mo ako kailangan? Opisina ni Ben. Bigyan mo akong 1 oras. Tinapos niya ang tawag at ibinalik ang telepono sa mesa. Hindi tumingin palayo sa kanya si Ben. Tumingin si Mateo sa kanyang nga mata sandali. Pagkatapos ay sa bintana. Pagkatapos ay ipinikit ang kanyang nga mata. Isang hininga paloob, isang hininga palabas. Iminulat niya nga ito. Sige, sabi niya. Hindi eksakto kay Ben. Sa kanyang sarili, sa silit, sa anumang bersyon ng susunod na ilang linggo na binubuo na sa isang bahagingang kanyang isip na laging nauna sa sandali. Kinuha ni Ben ang kanyang legal pet. Nagsimula silang magtrabaho. Dumating si Tita Elena ng 7:11 p.m. Narinig siya ni Mateo bago niya makita. Ang partikular na ritmo ng kanyang ngatakong sa pasilyo. Sinusukat at hindi na mamadali.
Ang parehong ritmo na dinala niya sa loob ng 30 taon sa mga pasilyo ng City Hall. Pumasok siya sa pinto ng conference room na may isang Manila folder na nakasuksok sa ilalim ng isang braso at ang kanyang reading glasses ay nasa tuktok ng kanyang ulo, handa ng ibaba sa sandaling kailanganin. Inilagay niya ang folder sa mesa ng walang paunang salita. Lahat ay nandiyan, sabi niya. Original na deed transfer, trust instrument, lahat ng nasusok. Inayos ko na ito mula nang pumanaw ang iyong lolo. Tumingin siya kay Mateo, sandali na may isang bagay na hindi eksaktong simpatya. Mas luma pa ron, parang pakilala. Tama ang ginawa mo na ako muna ang tinawagan mo. Umupo siya. Kinuha na ni Ben ang folder. Ang dokumento ng trust ay 15 pahina na nakaprint sa papel na medyo naging cream na dahil sa katagalan. Binasa ito ni Ben sa paraang pabasa niya sa lahat. Mabilis sa ibabaw, mabagal sa ilalim. Ang kanyang mga mata ay gumagalaw linya bawat linya habang ang kanyang kamay ay may hawak na panulat na hindi pa niya isinusulat. Giniyahan pa rin siya ni Tita Elena, sinadya ngang iyong lolo na buwin ito ng maingat. Sabi niya, tinatapik ang isang talata sa gitna ngang 3 pahina. Ayaw niyang may benta ang ari-arian sa ilalim ngang pamilya sa isang sandali ngang krisis, foreclosure, diborsyo, utang. Nakita na niya itong nangyari sa ibang mga pamilya. Kaya, ang trust ay may protective clause. Ibinaba niya ang kanyang salamin. Walang transfer, walang listing, walang encumbrance ng anumang uri ng walang nakasulat na. Pag-aproba mula sa parehong executors. Si Mateo ang primary. Ako ang co-executor. May ginuhitan si Ben. Iyang approval requirement. Nananatili ba iyan kahit mag-asawa? Nananatili sa lahat ng bagay. Sabi ni Tita Elena ng walang kurap. Ang trust ay nauna pa sa anumang kasunot. Napag-angkin sa pagmamay-ari. Hindi ito nawawala dahil nag-engaged si Mateo. Hindi ito nawawala dahil sa isang common law argument o isang quasi-marital claim. Hindi ito nawawala dahil may nag-gain ng papel sa isang courthouse. Uminto siya. Maring pinakasalan siya ni Isabela at hindi pa rin magagalaw ang ari-ariang ito nang wala ang aking pirma na tahimik ang silit. Tinitinan ni Mateo ang dokumento. Alam niyang ang bahay ay nasa trust. Sinabi sa kanya iyon ngang kanyang lolo nung araw na ibinigay niya ang masusi. Ngunit hindi pa niya nabasa ng malapitan ang mga mekanismo. Naktiwala siya sa arkitektura nang hindi sinusuri ang bawat biga. Naunawaan niya habang nakaupo roon na ang kanyang lolo ay naktayo ng isang bagay na mas matibay kaysa sa kanyang alam. Plano niyang ilista ito, sabi ni Ben. Nagbukas siya ng bagong browser window. Mahipit ang kanyang panga. Gusto kong tingnan ang isang bagay. Nag-type siya. Naganap. Kumuha siyang isang real estate database na naka-cross-reference sa draft portal ng MLS ng Maynila sa pamamagitan ng isang professional access login at nanahimik ng matagal. Pagkatapos ay inikot niya ang laptop. Ito ay isang listing draft. Hindi pa nilalathala. Ang address ay bahay ni Mateo. Ang mga larawan ay mga panloob na kuha ng mga silid na nirenovate ni Mateo. Ang kusinang kanyang niretile nung Nobyembre. Ang sunroom na kanyang muling itinayo mula sa mga stud. Inilalarawan ng listing ang ari-arian ng may maingat na sigasig. Sa ilalim ng ownership status, sa itinalagang field, may nag-type na co-owner pending transfer. Nasa contact field ang pangalan ni Isabela Reyes. Tiningnan ito ni Mateo.
Hindi niya ito tiningnan ng matagal. "I safe mo yan," sabi niya. Ginawa na ni Ben. Binuksan ni Mateo ang kanyang banking app. Gumalaw ang kanyang hinalaki sa joint account. Ang binuksan nila para sa manggastusin sa bahay, mga utility, groceries, ang maliliit na karaniwang gastos ng isang makasamang buhay. Nagsimula siyang mag-scroll sa 4 na buwan ng transaksyon. Binasa niyang pangalan. Pinanatili niyang kalmado ang kanyang mukha habang may isang bagay sa kanyang dibdib na naging napakatahimik at napakalamig. Elegant Events Catering. Nuno 180,000. Southern Bloom Florals. Nuno 150,000. Premier Tent and Event Rentals. Nuno 110,000. Harmony String Quartet. 880,000. Efficient Services of Tennessee, 225,000. Captured Moments Photography, Juno, 145,000. Mayroon pang mas maliliit. Nakasingit sa pagitan, isang deposito sa check, isang calligrapher para sa mga programa, isang linen rental, mga parking attendant. Idinagdak niya ang nga ito habang nakiscroll. Pagdating niya sa dulo ng 4 na buwang window, ang bilang ay 512 milyon, 512 milyon. Imilagay niya ang telepono. Natahimik ang silid. Maging si Ben, na nakakita na ngang maraming masasamang bagay na ginawa sa mga tao sa pamamagitan ng nga papeles sa pananalapi, ay nanatiling tahimik sandali. Tumingin si Tita Elena sa kanya nga kamay. Huminga si Mateo ng isang beses, pagkatapos ay palabas. "Gusto kong idokumento ang bawat piso," sabi niya. Nasa paanan na si Ben patungo sa printer. Umilaw ang telepono ni Mateo sa mesa. Nakataop. Nakbas pa rin ito, isang tawag hindi text. Kinuha niya ito, tiningnan ang screen. "Nanay," sinagot niya. "Narinig kong may nangyari diyan sa bahay mo ngayon," sabi ni Nanay Lorna. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang uringang kalmado na nangahulugang nakagawa na siya ng ilang mga desisyon ng pribado. May tumawag sa akin mula sa auxiliary. "Nangyari na," sabi ni Mateo. "Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Hindi ngayong gabi." Isang sandali ng katahimikan. Naririnig niya ang pahinga nito. Matatak at sinadya. "Mateo," sinabi niya. Ang kanyang pangalan na parang may partikular itong kahulugan. "Ano ang kailangan mo sa akin?" "Hindi pa." "Nay," sabi niya. "Pero malapit na." "Sige." Isa pang sandali ng katahimikan. "Kumain ka na ba?" "Okay lang ako." Hindi iyon ang tinanong ko. "Kakain ako," sabi niya. Pinalakpas na nito. Nagpaalam sila at ibinalik niya ang telepono. Naglagay si Ben ng isang mainit na salansan ng nga nakaprint na pahina sa harap niya nang walang komento. Nag-check-in siya sa isang hotel sa West End ng 9:40 ng gabing iyon. Hindi dahil kailangan, dahil pinili niya. Nagbayad siya para sa 3 gabi sa cash. Sa front desk, ibinaba ang kanyang bag sa loop ng silit at umupo sa gilid ng kama. Beige ang mga pada. Ang lampara sa nightstand ay ang parehong lampara na nasa bawat hotel room sa bawat lungsod na pinagtrabahuhan niya. Sa labas, gumagalaw ang Maynila sa kanyang gabi nang walang alam tungkol sa kung ano ang alam niya. Umupo siya ron at tumitig sa pader. At nagsimula siya. Tahimik at metodikal, nabuhay ang susunod na mangyayari. Lumipas ang 2 araw. Sinunod ni Mateo ang kanyang routine tulad ng dati. Hindi dahil madali ito, ngunit dahil ang routine ay baluti. Gising na siya 6:00 tuwing umaga. Kape mula sa lobby machine. Laptop bukas ng ribulo. Sumagot siya ng mga email.
Nak-review ng maulat sa logistik mula sa kanyang team at inasikaso ang isang issue sa pak-schedule sa isang kontrata sa Davao nang walang mintis. Walang alam ang kanyang manager na may mali. Walang sinuman sa trabaho ang nakakaalam. Sinadya iyon. Tuwing hapon, nakmamaneho siya papunta sa opisina ni Ben. Inilalatak nila ang mga dokumento sa conference table at pinag-aralan ang lahat linya bawat linya. Kumuha si Ben ng isang forensic accountant, isang babaeng nangangalang Greta Ambika, na nagsimula ng i-cross-reference ang ngatalaan ng bangko laban sa nga invoice ng vendor. Ang larawang binubuo niya ay masinsinan, nakamamatay. Ang uring kalinisan na naninindigan sa korte, nagtrabaho si Mateo. Kumain siya kapak na alala niya, natulog siya 4 na oras na kahabaan. Sa ikatlong umaga, bumaba siya sa lobby para kumuhang kape at natakpuan si Isabela na nakatayo malapit sa front desk. Nagbihis ito para dito. Iyon ang unang napansin niya, ang maingat na pagpili nito. Isang malambot na berdeng blusa, nakalugay ang buhok nito. Sapat lang ang makeup para magmukhang hindi siya nagsusuot. Mukha siyang isang taong gustong magmukhang hindi siya nagsumikap ngunit nagsikap ng husto upang makamit iyon. Nakita siya nito at ang mukha nito ay nagpakita ng isang bagay na halos lunas. Mateo, sinabi niya ang kanyang pangalan sa paraang dati, mainit na parang pag-ari niya ito. Tiningan siya ni Mateo sandali. Pagkatapos ay sinabi niya may upuan doon sa tabi ng bintana. Umupo sila sa tapat ng isa't isa sa dalawang upuan malapit sa mga bintana sa silangan ng lobby. Ang liwanag ng umaga ay pumasok na patag at kulay abo. Isang business traveler ang dumaan sa kanila na may dalang maleta ng hindi tumitingin. Nagsimulang magsalita si Isabela. Malinaw na inensayo niya ito. Ang masalita ay lumabas ng masyadong makinis, sa isang masyadong malinis na pagkakasunod-sunod, tulad ng isang taong nagtatanghal ng isang talumpati na pinraktis sa salamin. Sinabi niya sa kanya na ang nangyari, ang kasal, ang likot bahay, lahat ng ito ay hindi plinano sa paraang tila ganun, na komplikado ang nadamdamin. Na si Paulo ay matagal ng bahagi ng kanyang buhay at nanahirapan siya dito ng pribado, mag-isa, nang hindi gustong saktan ng sinuman. Hindi ko kailanman gustong saktan ka, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay matata. Gusto kong malaman mo yan. Tumango si Mateo ng isang beses dahan-dahan. Nagpatuloy siya. Sinabi niya na mabuting tao si Mateo, isang dakilang tao, ngunit palagi siyang medyo malayo. Hindi ba? Medyo hindi maabot. Na minsan ay nalulungkot siya kahit na nasa isang silid sila, na hindi niya siya sinisisi. Ganun lang talaga siya. Walang sinabi si Mateo. Hinayaan niya itong matapos. Ipinatong niya ang kanyang makame sa kanyang kandungan at dumating sa bahaging talagang gusto niyang sabihin. Sila ni Paulo ay committed na ngayon. Sabi niya sa kanya, totoo ito. At dahil doon, dahil sa sitwasyon, naisip niyang mas makakabuti para sa lahat kung si Mateo ay makahanap ng komportableng lugar na mapupuntahan. Sinabi niya ito na malumanay na parang ginagawa niya siya ng pabor, na parang binibigyan niya siya ng isang labasan na dapat niyang ipagpasalamat. Maari kang magsimulang muli. Sabi niya, malakas ka ng ganyan. Tiningnan siya ni Mateo sandali, pagkatapos ay tumayo siya at sinabing, gusto mong kape? Kumurap ito. Sige. Bumalik siya na may dalang-dalawang tasamula sa makina sa tabi ng elefanta.
Ibinigay niya ang isa dito at umupo muli. Ikinulong nito ang parehong kamay sa tasa at lumambot ang kanyang postura. Bumaba ng bahagya ang kanyang balikat. Kinuha niya ito bilang isang bagay. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa bahay nang may kaunting kagaanan ngayon. Ang kapitbahayan, ang espasyo, ang paraan kung paano makatuwiran para sa kanila narapin ang transition bilang nga matatanda. 2 beses niyang ginamit ang salitang transition. Hinayaan ni Mateo na magsalita ito. Uminom siyang kanyang kape. Ang kanyang mukha ay kalmado at ganap na hindi mababasa, na palaging binibigyang kahulugan nito bilang paksang ayon. Nang matapos ito, inilapak niya ang kanyang tasa sa side table at diretsong tumingin dito. "Masaya ka ba, Isabela?" tanong niya. Huminto ito, nag-recalibrate. "Oh," sabi niya. "Talagang masaya ako." Tumango siya. "Mabuti." Tumayo siya. "Makikipag-ugnayan ako sa pamamagitan ng aking abogado." Tinitigan siya nito. May nagbago sa kanyang muha. Hindi eksaktong pakalito. Hindi eksaktong alarma. Ngunit ang simula na pareho. Binuksan niya ang kanyang bibig at pagkatapos ay isinara ito. Kinuha ni Mateo ang kanyang tasang kape. Wala nang sinabi at naglakad patungo sa elevator. Narinig niya itong umalis sa lobby bago magsara ang pinto ng elevator. Bumalik siya sa kanyang silid, inilagay ang tasa sa nightstand, at umupo sa upuan sa tabi ng bintana. Nahintay siya nga 30 segundo, sapat na oras, pagkatapos ay tinawagan si Ben. "Kadarating lang niya dito," sabi niya. Iniisip niyang bibigay ako. Hindi na atubili si Ben. "Mabuti," sabi niya. "Hayaan mo siya." Tumingin si Mateo sa bintana sa skyline ng Maynila, kulay abo at malawak at ganap na walang pakialam. Isang maliit na malamig na ngiti ang dumaan sa kanyang mukha. Hindi ito umabot sa kanyang mamata. Hindi kailangan. Kinaumagahan. Iba na ang itsura ng conference room ni Ben. Ang mahabang mesa na gawa sa oak ay natatakpan na ngayon. Hindi magulo, ngunit organisado. Nga salansan ng papel na nakaayos ayon sa kategorya. Nga bank statement sa isang hanay, nga resibong vendor sa isa pa, ang nga dokumento ng property trust na nag-angkla sa dulong, kaliwa tulad ng isang pundasyon. Nilawin ni Pet na kulay ang makefolo. Dilaw para sa ari-arian, pula para sa mga pinansyal, asul para sa korespondensya. Umupo si Mateo sa isang panik. Si Tita Elena naman sa tapat niya. Nakatayo si Ben sa dulo ng mesa na suot ang kanyang reading glasses, na nangangahulugang nasa work mode siya at dapat mag-adjust ang silit ng naayon. "Mag-umpisa tayo sa pagkakasunod-sunod," sabi ni Ben. Nauna si Tita Elena, binuksan niya ang dilaw na folder at inilabas ang isang solong pahina na dokumento, malinis, nakatype, formal na notaryado. Inihanda niya ito nung gabi bago ang parehong katumpakan na inilapat niya sa 30 taon namga talaan ng county. Ang kanyang sulat kamay sa linyang ang pirma ay maliit at eksakto. Ito ang formal na pagtawag sa protective clause. Sabi niya, hindi na niya ito ipinaliwanag pa. Hindi na kailangan. Walang transfer, walang listing, walang encumbrance, hindi kung wala ang aking pirma. Inilipat niya ito sa mesa patungo kay Ben. At hindi ako pipirmangang kahit ano. Kinuha ito ni Ben, sinuri sandali, at inilagay sa ibabaw nilaw na folder. Sinasara nito ang pinto ng ari-arian ng permanente, sabi ni Ben. Ipinatong ni Tita Elena ang kanyang nga kamay. Iyon ang ideya. Tiningnan ni Mateo ang dokumento sandali. Isang piraso ng papel, 3 dekade ng foresight ng kanyang lolo na nakakompres sa
isang solong clause na hindi kailanman hinanap ni Isabela. Naisip niya ang draft ng real estate listing, co-owner pending transfer, at walang sinabi. Lumipat si Ben sa pulang folder. Inihain niya ang kasong sibil nung umagang iyon bago ang pagpupulong. Giniyahan niya sila dito. Lepan 1.2 milyon. Sam nga dokumentadong withdrawal mula sa joint account na cross-reference laban sam nga invoice ng vendor na ginugol ni. Greta ng 2 araw sa paghahanap at pagtutugma. Kumpanya ngang catering, floral vendor, tent at chair rental, bayat sa officiant, wedding photographer, ang string quartet. Bawat piso ay may resibo. Bawat resibo ay may timestamp. Bawat timestamp ay makakatukma. Sertipikado ang ulat ni Greta, sabi ni Ben. Maninindigan ito. Kinuha ni Mateo ang isa sa mabang statement at sinuri ito. Nakita na niya ang numero ito dati. Ngunit ang makita silang nakaayos na ganito, malinis, sunod-sunod, airtight, ay may nakparamdam sa kanyang dibdib. Hindi ginhawa, katiyakan. May iba pa ba siyang kinuha? Tanong niya. Huminto si Ben, sandali lang. Binuksan niya ang pulang folder sa huling pahina at inilagay ito sa harap ni Mateo. May na-flex siyang isa pang transaksyon. Sabi ni Ben, halos kalagitnaan ng pagsusuri. Tumingin si Mateo sa pahina. Ito ay isang solong line item, isang pagbabayat ng 570,000 na proseso 8 buwan na ang nakalipas. Ang tatanggap, isang venue na tinatawag na Whitmore Estate Events. Ang memo field ay nagsasabing, initial deposit, reservation hold. Binasa itong muli ni Mateo, pagkatapos ay pangatlong beses. 8 buwan na ang nakalipas. Binili niya ang singsing ng engagement ni Isabela, 7 buwan na ang nakalipas. Alam niya ang eksaktong petsa dahil nakipon siya para dito sa loop ngang 6 na buwan. Naksaliksik dito sa loop ngang 2 at kinuha ito isang huwabes ng hapon at dumiretso sa bahay na nasa kanyang bulsa ng kowat. Halos hindi humihinga. Nagbayad siya ng deposito sa isang wedding venue bago niya bilhin ang singsing. Pinaplano na niya ang kanyang pag-alis bago siya sumagot ng Isinara niya ang folder. Ipinatong ang parehong kamay sa ibabaw nito. Napakatahimik nga, silit. Gaano katagal? Sabi niya. Hindi ba siya naging akin kailanman? Walang sumagot. Tumingin si Tita Elena sa kanyang nga kamay. Tumingin si Ben kay Mateo. Ang katahimikan ay umupo sa pagitan nilang tatlo na parang isang bagay na solido. Pakaraan ng isang sandali, inabot ni Ben at inilipat ang folder sa gilid, dahan-dahan, ngunit sinasadya sa paraang inililipat mo ang isang bagay na hindi maabot ng. Isang tao bago nila ito magawan ng isang bagay. Huling piraso, sabi niya, tumingin si Mateo, nanay ni Isabela, sabi ni Ben. Ruth Holloway. Tumango si Mateo. Iniisip na niya ito. Naisip niya ang isang dosenang paraan kung paano haharapin ang susunod na mangyayari. Isang pampublikong pahayag, isang direktang komprontasyon, isang mensahe sa pamamagitan ng matao ni Paulo, at lahat ng ito ay kanyang binalewala. Masyadong maingay, masyadong madali para kay Isabela na i-reframe. Masyadong maraming puwang para maunahan niya ang kwento. Ngunit iba si Ruth Holloway.
Si Ruth ay isang retiradong nurse, isang babaeng simbahan, mayroon siyang malalim na ugat sa komunidad. Ang uri ng babae na tinatawagan ng mataw kapag may mahalagang nangyari, hindi kapag may dramatikong nangyari. Kung ang imahe ni Isabela ay isang gusali, si Ruth ay isa sa mga pader na nakdadala ng bigat. Hindi niya alam kung ano ang ginawa ng kanyang anak. Hindi ang marriage license. Hindi ang pera. Hindi ang deposito sa venue na binayaran bago ang engagement ring. Malalaman niya. Kailangan kong makipaugnayan ang nanay ko sa kanya, sabi ni Mateo. Mag-set up ng isang harap-harapang pagpupulong. Walang komprontasyon, isang pausap lang. Hindi ito kinuvestiyo ni Ben. Natutunan niya sa loop ng 30 taong pakakaibigan na ang instinct ni Mateo tungkol sa pakakasunod-sunod ay bihirang makamali. Tinawagan ni Mateo si Nanay Lorna habang papunta sa kanyang sasakyan. Ibinigay niya ang maikling bersyon. Si Ruth Holloway, isang pagpupulong sa lalong madaling panahon. Hindi nagtanong si Nanay Lorna ngang madetalye. Sinabi niya, tatawagan ko siya ngayong gabi. Ginawa niya. Sinagot ni Ruth Holloway sa pangalawang ring. Nakinig siya sa hiling ni Nanay Lorna. Isang pagpupulong, isang pausap lang, sabi niya, at sumang-ayon ng walang paalinlangan. Ang kanyang boses ay mainit at walang hinala. Inakala niyang ito ay tungkol sa pakakasundo. Wala siyang dahilan upang isipin ang iba. Noong gabing iyon, bumalik si Mateo sa kanyang hotel room, inilagay ang kanyang sapatos sa tabi ng pinto at natulog bago Mek 10. Ang unang totong tulog na naranasan niya sa loop ng ilang araw. Tahimik ang bahay nang dumating siya. Umupo muna si Mateo sa kanyang sandali, patay ang makina, tinitiknan ang harapan nito. Nakasindi pa rin ang ilaw sa branda mula nang huling umalis si Isabela. Ang malulot na kanyang nirsil, 2 taglamik na ang nakalipas ay tinamaan ng araw ng umaga sa tamang anggulo at nagagis ng isang manipis na guhit ng liwanag sa daanan. Ang ma-flower bed sa tabingang pundasyon ay tinubuan ng damo. Hindi niya kailanman diniligan ang maito. Bumaba siya ng truck. Gumana pa rin ang kanyang susi. Siyempre, gumana ito. Bahay niya ito. Nagsimula siya sa kusina. Ito ang unang silid na natapos niya. Noong ang bahay ay mas proyekto pa kaysa sa tahanan. Ginugol niya ang 3 katapusan ng linggo sa pag-alis ng lumang linoleum, malutong, naninilaw sa mga gilid, kumukulot palayo sa mga sulok na parang isang bagay na gustong tumakas. Sa ilalim nito, ang orihinal na subfloor, magaspang at may mga splinter, ngunit matibay. Siya mismo ang naglatag ng bagong tile, isang mainit na cream, porcelain na may manipis na kulay abong grout lines tuwid at pantay. Sinukat niya ng 2 beses bago niya ilagay ang isang piraso. Tumayo siya sa gitna nito ngayon at tumingin sa sahig. Pantay pa rin ang tile, malinis pa rin sa mga duktungan, eksakto pa rin sa kung ano ang kanyang inilaan. Lumipat siya sa branda. Ang likot na branda. Ang pinakamahirap na trabaho. Ang original na decking ay bulok sa 3 lugar. Malambot sa ilalim ngang iyong paa sa paraang. Bumababaang iyong tiyan bago mahabongang iyong utak. Giniba niya ang buong bagay hanggang sa mga konkretong pier footings at muling itinayo. Ito mula sa subfloor. Patas. Bagong joists. Bagong decking boards. Siya mismo ang nakstensa maito na nakaluhod gamit ang isang brush. Naktatrabaho bawat seksyon sa init ng isang weekend ng Hulyo. Yumuko siya ngayon at pinindot ang 2 daliri sa decking malapit sa threshold. Matigas pa rin. Selyado pa rin. Tumayo siya at tumingin sa kabilang rehas ng branda. Ang likot bahay. Hindi niya ito tinalikuran. Wala na ang tolda, wala na ang maupuan,
Wala na ang maarkong bulaklak at mga talulot ng rosas at ang string quartet at ang 70 katao sa kanilang formal na damit. Lahat ay wala na parang inimpake at dinala palayo. Na parang hindi ito nangyari. Ngunit ang damo ay patak pa rin sa mahilera kung saan nakatayo ang maupuan. Mayroong isang malabong parihabang na tapakang lupa kung saan pumasok ang ten stake sa lupa. At sa gitnang bakuran, ang bakuran ng kanyang lolo, ang bakuran na tinatabas ng matanda tuwing Sabado ng umaga sa loob ng 40 taon. Mayroong isang maputlang guhit kung saan nakalatak ang matalulot ng rosas. Ang damo sa ilalim ay patak pa rin. Hindi pa nakakabawi. Tiningnan ito ni Mateo. Hinayaan niyang maramdaman ito. Lahat ng ito ang pihati mo na. At ito ay pihati, toto at mabigat. Hindi lang para kay Isabela, kundi para sa bersyon ni hinaharap na binuona niya sa kanyang isip. Ang isa, kung saan puno ang bahay tuwing pista opisyal, kung saan ang kusinang kanyang nitile ay amoy ng niluluto, kung saan ang brandang kanyang muling itinayo ay may 2 upuan sa halip na isa. Naniwala siya sa hinaharap na iyon ng lubusan. Iyon ang bahaging pinakamahal. Hindi ang pera, hindi ang ari-arian. Ang paniniwala, pagkatapos, ang galit. Dumalo ito sa kanya ng mabagal at mainit. Tulad, nag-iisang bagay na ibinuhos kaysa sa sinaktan. Nag-iisminokta, 2,000,000. Isang deposito sa venue na binayaran bago niya bilhin ang singsing. Isang marriage license na inihain habang nasa Cebu siya. Iniisip na may itinatayo silang makasama. Umupo ito sa tapat niya, sa masang ito, sa kanyang mesa. At tiningnan siya sa mata at gumanap bilang isang babaeng umiibig. At nagpapatakbo siya ngang isang schedule sa buong panahon. Tumayo siya kasama ang lahat ng ito salok ng isang mahabang sandali. Pagkatapos, ibinaba niya ito. Hindi nakakalimot, hindi nagpapatawad. Inilalagay lang ito kung saan ito nararapat. Sa folder, kasama ang bank statement at ang dokumentong trust at ang sertipikadong resibo, ebidensya. Hindi bigat na daladala niya, huminga siya palabas ng dandan sa pamamagitan ng kanyang ilong. Narinig niya ang pinto sa harap sa likod niya. Susini Nanay Lorna sa kandado. Pumasok ito na may dalang, isang pinggan na natatakpan ng foil, isang bagay na inihurno base sa amoy nito, at inilagay ito sa counter ng kusina ng walang pakdiriwang. Tiningnan niya, siyang nakatayo, sa bintana sa likod at walang sinabi tungkol sa kanyang mukha. Umupo ito sa mesa sa kusina. Umupo siya sa tapat nito. Inalis nito ang foil sa pinggan. Hindi niya ito tiningnan. Dapat kang kumain, sabi nito. Alam ko, hindi siya kumain. Sandali, walang nasalita sa kanila. Tiningnan ni Nanay Lorna ang kusina ng dahan-dahan, sa sahit na tila, sa kabinet na kanyang nirefinish, sa trim ngang bintana na kanyang kinaskas at pininturahan muli ngang 2 beses bago naging tama ang kulay. Naktayo ang iyong lolo ng isang bagay na toto, sabi niya. Ang kanyang boses ay pantay at tuyo, sa paraang palagi nitong ginagawa kapag may ibig sabihin siyang lubos. Naktayo ka sa ibabaw nito. Nasa dugo mo yan. Tumingin ito sa kanya. Hindi
niya yan makukuha. Walang sinuman ang makakakuha niyan. Tumingin si Mateo sa mesa, tumango siya ng isang beses. Pagkatapos ay sinabi niya, handa na ako. Maari mo bang kumpirmahin ang pagpupulong kay Ruth ngayong hapon? Kinuha ni Nanay Lorna ang kanyang telepono. Bumalik si Mateo sa bintana ng kusina. Sa labas, tinamaan ng liwanag ang tanghali ang pipis na damo, tahimik ang bakuran. Ang kanyang nga kamay ay nakalagay sa kanyang tagiliran, maluwak at bukas. Wala siyang dala na hindi niya balak gamitin. Ang bahay ni Ruth Holloway ay ang uri ng kalinisan na nangangailangan ng tunay na pagsisikap. Hindi ang mababaw na kalinisan ng isang taong umaasa ng bisita, ang malalim na uri. Ang uri na nakmumula sa mga dekadangang nakasanayan. Puti ang nga baseboard, plansado ang nga kurtina. Ang coffee table ay may maliit na ceramic vase na may 3 dilaw na bulaklak dito. At sa tabing vase, isang coaster na nakahanda para sa bawat isa sa kanila. Gumawa siya na saa. Napansin ni Mateo ang lahat ng ito nang pumasok siya. Napansin niya ang naka-frame, nakasulatan sa pader sa itaas ng telebisyon, ang malarawan ng pamilya na nakayos sa isang maingat na arko sa side table. Si Isabela na marahil 10 taong gulang na nakadamit pang simba. Si Isabela sa pagtatapos. Isang larawan ng Pasko na si Ruth ang nasa gitna. Mukhang ipinagmamalaki at tiyak. Napansin niya ang paraan ng pagdadala ni Ruth sa sarili nang dalhin sila sa sopa. Tuwid ang likot, kalmado, ang posturang isang babaeng. Gumugol ng nga dekada sa pagpapakita ng kahinahunan sa nga. Silit kung saan ang ibang nga tao ay nakakawatak-watak. Ibinuhos niya ang sa at umupo sa tapat nila. Ang kanyang nga kamay ay matatak. Natutuwa akong tumawag ka, sabi niya. Tiningnan niya si Mateo na may maingat na tingin sa kanyang nga mata. Hindi eksaktong anet, ngunit ang paktatantya nito. Ang tingin ng isang babaeng, handang makarinin ng isang bagay na mahirap at hawakan ito ng may grasya. Alam kong naging mahirap ito. Gusto kong malaman mo yan. Tumango si Mateo. Ipinatong niya ang kanyang folder sa kanyang tuhod. Salamat sa pagtanggap sa amin, Miss Ruth. Ang kanyang boses ay tahimik at pantay. May ipapakita ako sa inyong ilang bagay. Hihilingin ko na hayaan ninyo akong matapos ang lahat bago kayo magsalita. May nagbago sa kanyang mukha, bahagya lang. Ibinaban niya ang kanyang tasangang taa. Sige, sabi niya. Binuksan niya ang folder. Nagsimula siya sa marriage license. Inilagay niya ito sa coffee table at inikot para malinaw niyang mabasa. Isabela Holloway, Brett Calloway, inihain 6 na linggo na ang nakalipas. Tiningnan ito ni Ruth na matagal. Hindi niya ito hinawakan. Hindi nasira ang kanyang expression. Nagbago ito tulad ng pagbabagong yelo kapag bumaba ang temperatura ng 1 degree. May isang bagay dito na naging napakatahimik. Pagkatapos ay ang magabang statement. Inilatak niya ang maito isa-isa. Bawat pahina ay naka-paperclip sa katumbas nitong resibo ngang vendor. Inayos niya ito sa paraang pag-ayos niya sa lahat. Malinis, sunot-sunot, walang-wala sa lugar. Itinuro niya ang bawat withdrawal habang binabanggit niya ito. Ang kumpanya ng catering, ang florist, ang tent rental, ang bayad sa officiant, ang photographer, ang string quartet, Joanne, point
milyon. 4 na buwan nang ma-withdrawal mula sa isang joint account na pangunahing pinondohan ng kanyang kita. Ginastos sa isang kasal sa ibang lalaki. Tumigas ang panga ni Ruth. Wala siyang sinabi. Inilagay niya ang susunod na pahina. Ito ay mula 8 buwan na ang nakalipas, sabi niya. Pinanatili niyang pareho ang kanyang boses tulad ng sa simula. Hindi mas matigas, hindi mas malambot, tumpak lang. Isang deposito sa venue, 1,270,000 mula sa parehong account. Hinayaan niyang gawin niya ang matematika sa sarili. Pinanot niya siyang gawin ito. 8 buwan na ang nakalipas, bago ang engagement ring, bago ang proposal, bago niya sinabi kay Ruth ang anuman tungkol dito. Tiningnan ni Ruth Holloway ang pahinang iyon ng napakatagal. Ibinigay niya ang draft ng real estate listing sa susunod, ang pangalan ni Isabela sa co-owner field, ang address ng bahay ng kanyang lolo. Inilagay niya ang dokumento ng trust sa tabi nito. Ang protective clause ni Tita Elena, ang executor designation, ang formal na abiso na inihay na ni Ben. Bawat pinto na sinubukang buksan ni Isabela Saliado na nang matapos siya, ipinatong niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng folder at naghintay. Napakatahimik ng silit. Gumalaw ang orasan sa itaas ng telebisyon. Isa sa mga dilaw na bulakla ni Ruth ay bumasa ng isang talulo sa mesa. At naroon ito sa pagitan ng madokumento na parang isang bagay na sumuko na. Perpektong tahimik na nakaupo si Ruth Holloway. Pagkatapos ay sinabi niya, "Alam bang ang pamilya ni Paolo?" "Hindi pa," sabi ni Mateo. Problema na ni Isabela yan nalutasin. Tumango si Ruth ng isang beses. Tiningnan niya ang dokumentong nakalatak pa rin sa kanyang coffee table. Hindi niya tiningnan si Nanay Lorna. Hindi siya tumingin pabalik kay Mateo. Maingat niyang tinipon ang papel at ibinalik ang ito sa folder. Tumayo siya. Tumayo si Nanay Lorna sa tabi niya. "Salamat sa iyong oras, Miss Ruth," sabi niya. Seryoso ako. Hindi tumayo si Ruth para ihatid sila. Nanatili siyang eksakto kung nasaan siya. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan. Ang kanyang saa ay malamig sa tasa sa tabi niya. Sa labas, ang hangin ng hapon ay mainit at tahimik. Naglakat si Mateo at si Nanay Lorna patungo sa truck. Hinawakan niya ang pinto para dito dahil sa ugali. Pinaandar niya ang makina. Lumabas siya ang kapitbahayan at nagmaneho. Walang sinabi si Nanay Lorna. Tumingin siya sa bintanang pasahero. Ang kanyang kamay ay nasa kanyang kandungan. Sa isang buong blok, wala. 2 blok, 3. Pagkatapos, makamata pa rin sa bintana. Tatawagan ng babaang iyon ang kanyang anak sa loop nga 4 na minuto. Pinanatili ni Mateo ang parehong kamay sa manibela. Wala siyang sinabi. Nagmaneho sila. Sa eksaktong 4 na minuto, nakbas ang kanyang telepono sa center console. Tiningnan niya ang screen. Si Isabela. Tumingin siya pabalik sa kalsada. Hinayaan niyang makring ito. Hinayaan niyang mapunta sa voicemail. Nakmaneho sila ni Nanay Lorna ng tahimik. Tumawak si Isabela ngang 11 beses sa loop ngang 3 araw. Hinayaan ni Mateo na mapunta lahat sa voicemail. Hindi niya binura ang maito. Hindi rin niya pinakinggan ang maito. Nasa kanyang telepono lang ang maito tulad ng ebidensya na technically ay ganun nga. Inischedule ni Ben ang pagbupulong para sa Huwebes ng umaga. 9. Isang conference room sa Ika. 1/4 na palapag ng gusali ng kanyang firm sa downtown. Mga bintanang mula sahig hanggang kisame. Isang mahabang mesa na gawa sa oak.
Mga baso ng tubig na nakahanda na nang dumating si Mateo. Nakatayo si Ben sa bintana na naka-charcoal suit. Nagre-review ng isang dokumento. Tumingin siya nang pumasok si Mateo. Handa na, sabi ni Ben. Matagal ng handa, sabi ni Mateo. Wala na, silang, sinabi pa. Hindi na nila kailangan. Dumating si Isabela na 8 minuto nang huli kasama ang kanyang abogado, isang lalaking naknangalang Gerald Pitts. Malapat ang balikat at malambot ang mata, ang uri ng abogadong magaling sa mga closing at mahina sa mga away. Mayroon siyang leather portfolio sa ilalim ng isang braso at ang hitsura ngang isang taong tinawagan nang nakmamadali at nagre-review ngang kaso sa sasakyan. Nagpakilala siya kay Ben na may pagkakamay na medyo masyadong matata. Umupo si Isabela nang hindi diretsong tumitingin kay Mateo. Maingat siyang nakabihis, neutral na mga kulay, simpleng alahas, ang visual na wika ng isang taong gustong makmukhang makatwiran. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa mesa. Ang kanyang ekspresyon ay nagsasabing, bukas ako sa dialogo. Umupo si Mateo sa tapat niya at walang sinabi. Binuksan ni Ben ang kanyang binder. Tumagal ito ang 41 minuto, hindi dahil komplikado ang kaso, dahil sinubukan ni Gerald Pitts ang 4 na makakaibang anggulo at isinara ni Ben ang bawat isa sa mga ito tulad ang mga silid na may mga kandado na pinalitan na. Iminungkahi ni Pitts na ang mga withdrawal sa joint account ay mga shared household expenses, isang karaniwang argumento na aga na gumuho ng ilagay ni Ben ang sertipikadong forensic report ni Greta at Becky sa mesa. 19 na pahina. Bawat withdrawal ay naka-cross-reference sa isang resibo ng vendor na may petsa at paglalarawan. Mga ayos ng bulaklak, seremonya ngang kasal, string quartet, 4-hour engagement, deposito sa catering, kaganapan 70 katao. Walang kinakailangang interpretasyon. Ang manumero ay eksaktong sinasabi kung ano sila. Sinubukan ni Pitts ang pangalawang anggulo na si Isabela ay may makawirang. Inaasahan sa mga karapatan sa shared property dahil sa habangang relasyon at engagement. Inilipat ni Ben ang madokumentong trust sa mesa ng walang komento. Ang co-executor designation ni Tita Elena, ang protective clause sa simpleng wikang formal na abiso na inihay na naitala na, ang ari-arian ay hindi kailanman naging accessible kay Isabela, hindi legal, hindi kailanman. Tining na ni Pitts ang madokumento sandali, pagkatapos ay tumingin kay Isabela. Tumingin si Isabela sa mesa, inilagay ni Ben ang demand letter para sa engagement ring sa harap ni Pitts sa susunod. Appraised value 960,000, inilakip niya ang appraisal certificate sa likod. Sabi ni Pitts, kailangan kong pag-usapan. Maari mo itong pag-usapan ngayon, sabi ni Ben. Nandito tayong lahat. Isinara ni Gerald Pitts ang kanyang portfolio. Sumandal siya sa kanyang upuan na may tahimik na pagod ng isang taong naunawaan ng lubusan at sa wakas na pumasok siya sa isang bagay na napakdesisyonan na. Pagkatapos ay nagsalita si Mateo. Hindi siya tumingin kay Pitts. Tumingin siya kay Isabela. Naramdaman niya ito at dahan-dahang itinaas ang kanyang mata. Sa parang tumitingin, ang isang tao kapak may narinig silang tunok na hindi nila agad matukoy. Kalmado ang boses ni Mateo. Hindi ang pilit na kalmado na isang taong pinipigilan ang isang bagay. Ang tunay na uri. Ang uri na nagmumula sa kabilang panig na isang bagay.
ang kuuri na tapos ng magluksa. Hindi ako magtatagal, sabi niya. Gusto ko lang sabihin ang isang bagay. Nagsimulang sumingit si Pitts. Inilagay ni Ben ang isang kamay na patak sa mesa. Natahimik si Pitts. Pinanatili ni Mateo ang kanyang mga mata kay Isabela. Mayroon kang totoong buhay, sabi niya. Isang totoong bahay. Isang totoong lalaki na ibibigay sa iyo ang lahat ng mayroon siya. At tiningnan mo ang lahat ng iyon. Huminto siya. Isang sandali lang. Hindi para sa drama, kundi para sa katumpakan. At nagpasya kang ito ay isang stepping stone, tumigas ang panga ni Isabela. Hindi siya nagsalita. Nagplano kang kasal sa iba bago ka sumagot ng oo sa aking singsing, sabi niya. Pinagbayaran mo ito gamit ang aking pera. Tumayo ka sa likod bahay ng aking lolo at gumawa ngang mga pangako sa ibang lalaki sa harap ngang mga taong kumakain ng pakaing binayaran ko. Hinayaan niyang manatili iyon sa loop ng eksaktong 1 segundo. Mayroon kang totoong buhay. Ipinagpalit mo ito sa isang pagganap. Pinanatili niya ang kanyang tingin sa kanya sandali pa. Sana naging sulit ang manggalarawan. Pagkatapos ay sumandal siya. Tapos na siya. Ganap na tahimik ang silit. Ang uri ng tahimik na hindi naanyaya sa sinuman na punan ito. Unang tumingin palayo si Isabela. Sumandal si Pitts sa kanya at may sinabing mahina malapit sa kanyang tainga. Tumingin siya sa bintana. Pakaraan ng 1 sandali, nagbigay siya ng isang maliit at mahipit na tango. Handa nang makipakayos ang aking kliyente, sabi ni Pitts. Ang pagbabayat ng 82 milyon ay nakaistruktura sa loop ng 90 araw. Karamihan dito, sinabi niya. Ben kay Mateo mamaya ay tahimik na magmumula sa abogado ng pamilya ni Paulo na tumawa kay Ben nung nakaraang hapon na nagtatanong ng Matiya na tanong tungkol sa saklaw ng potential na civil exposure. Ginawang ng pamilya ni Paulo ang matematika. Mas mura ang mabayad kaysa sa discovery. 3 araw pagkatapos ng pagpupulong, isang simpleng sobre ang dumating sa pamamagitan ng kuryer sa opisina ni Ben. Walang sulat salop. Ang singsing lang nakalakay sa isang maliit na velvet pouch. Sa parang nakmula ito sa alahas. Hinawakan ito ni Mateo sandali. Pinaikot ito ng isang beses sa kanyang kamay. Pagkatapos ay inilagay ito sa sulok ng mesa ni Ben. Asikasuhin mo ang pagbebenta, sabi niya. Tumango si Ben. Kinuha ni Mateo ang kanyang masusi at lumabas ng opisina. Sumakay siya ng elevator pababa sa lobby. Itinula ang nga pinto sa harap at lumabas sa sikat ng hapon. Nakmaneho siya sa kabilang bayan. Pumasok siya sa driveway ng kanyang bahay. Ang kanyang bahay. Pinatay ang makina at umupo sandali. Pagkatapos ay bumaba siya, umakyat siya sa mahagdan sa harap. Binuksan niya ang pinto at pumasok. 6 na buwan pagkatapos, muling pinipinturahan ni Mateo Washington ang kanyang kusina isang Sabado ng umaga. At ang bahay ay amoy sariwang pintura at kape. Nilagyan niya ng tape ang trim nuwong gabi bago. Maingat na mapiraso na asul na painter's tape sa bawat gilid sa parang itinuro sa kanya ng kanyang lolo. Ang paghahanda ang trabaho, sabi ang matanda. Ang brush ay ang huling bahagi lang. Hindi iyon kinalimutan ni Mateo. Hindi niya akalain na kaya niyang kalimutan ito. Inilubo niya ang roller, idinikit ito sa pader, at hinila ng makinis. Nawala sina Isabela at Paulo sa loop ngang 6 na linggo pagkatapos ng settlement. Pinilit ng pamilya ni Paulo tahimik sa paraang hinahawakan ng mamayayamang pamilya ang kahiyan na nangahulugang
nang hindi kailanman direktang binabanggit. Ginawa lang nilang malinaw na naging abala ang Maynila. Lumipat sina Isabela at Paulo sa Atlanta. Tumagal ang kasangang 8 buwan. Narinig ito ni Mateo sa pamamagitan ni Ben. Narinig ito sa pamamagitan ng uri ng profesional na network na napapansing kapag nananahimik ang opposing counsel. Wala siyang gaanong naramdaman nang marinig niya ito. Mas mababa kaysa sa inaasahan niya. Marahil ay wala man lang. Ang kanyang naunawaan ng malayo ay sa kalaunan ay nalaman ni Paulo kung ano ang nalaman ni Mateo sa likod ng isang rideshare sa isang tahimik na kalye na may masyadong maraming sasakyang nakaparada sa gilid na si Isabela ay hindi kailanman talagang nasa silid kasama ang sinuman sa kanila. Nasa ibang lugar siya sa buong panahon, nagtatanghal para sa isang madla na umiiral lamang sa kanyang sariling isip. Umatras din ang pamilya ni Paulo mula sa kanya nang lumabas ang buong larawan ng pananalapi, hindi dramatiko, ang mabagal at tuloy-tuloy. Napag-atras lamang, mga taong gumawa, matematika at nagpasya na ang pamumuhunan ay hindi nagbabalik ng kailangan nila. Naiwan si Paulo na may mas malit na buhay kaysa sa sinimulan niya, na siyang pinakatapat na hatol na ibinigay sa kanya. Nagtatrabaho na si Isabela sa isang lugar sa Charlotte ngayon, isang mid-level marketing job, isang lungsod kung saan walang nakakakilala sa kanya. Narinig ito ni Mateo ng isang beses. Narehistro ito at nakpatuloy sa parehong hainangka. Hindi nakpanggap si Ruth Holloway. Iyon ang bagay tungkol sa kanya. Masyado siyang mapakmataas at disente para makpanggap ngang kamangmangan na wala sa kanya. Wala siyang ipinahayag. Hindi niya kailangan, patuloy lang siyang naging babaeng palagi niyang kinikilala. Sa komunidad na palagi niyang kinabibilangan. At ang katotohanan ay kumalat sa network na iyon sa paraang gumagalaw ang tubig sa isang bitak sa semento, dahan-dahang, permanente, nang walang sinumang kailangan. Itola ito. Walang kasiyahang nakuha si Mateo mula dun. Itinalalang niya ito bilang tumpak. Muli niyang pinuno ang kanyang kape, bumalik sa pader ng kusina, at nagpatuloy sa pakrol. Dumating ang regional promotion sa parehong buwan ng settlement na naka-embed sa isang alok sa kontrata na 2 linggo na niyang pinag-isipan, nahihintay hanggang sa sapat na malinaw ang kanyang isip para basahin ito ng mayos. Binasa niya itong 2 beses, nagtanong ang isang tanong at pumirma. Ang pagbabago sa titulo ay may kasamang pagtaas ng sahot na nagbigay daan sa kanya na muling gawin ang likod na patio sa tunay na bato, hindi ang composite material na kanyang pinagtiyagaan. Tunay na bato. Madilim na kulay abo, medyo magaspang sa pagpindot, ang uri na nagpapanatili ng init mula sa sikat ng hapon at matibay, sa ilalim ng paa, sa paraang hindi kailanman nagawa ng iba. Siya mismo ang gumawa ng trabaho sa isang mahabang weekend noong Oktubre. Pumunta si Ben at inabutan, siya nga gamit at gumawa ng mga masamang biro at hinawakan ang level kapag kailangan ni Mateo ng pangalawang pares ng mata. Ang kanyang asawa, si Simone, ay umupo sa bagong patio, furniture kasama ang kanilang 3 buwang gulang na anak na babae na natutulog sa kanyang balikat. At idineklara ang bato na pinakamahusay na desisyon na ginawa ni Mateo sa kanyang buhay. Sinabi ni Ben sa kanya na nakakalimutan niya ang desisyon na maging
kanyang kasama sa kolehiyo. Sinabi ni Simone sa kanya na iyon ay debatable. Naging magandang hapon iyon. Regular nang pumupunta si Nanay Lorna para sa mga hapunan tuwing linggo, sa paraang dapat sana niyang ginagawa sa loop ng maraming taon. May dala siyang mabagay, isang side dish, isang pinutol mula sa kanyang hardin. Minsan isang naka-frame na litrato ng lolo ni Mateo na nakatayo sa harap ng parehong bahay noong 1987 na natakpuan niya. Habang naglilinis ng isang aparador at walang sinabi tungkol dito hanggang sa ilagay niya ito sa mesa ng kusina at pinanwet ang mukha ni Mateo. Dumating si Tita Elena kapakaya niya. At laging mas matagal kaysa sa kanyang plano. Nagdadala siya na sweet potato pie sa bawat pagkakataon. Nang walang exception na parang kondisyon ito ng pagpasok at walang sinumang humiling sa kanya na huminto. Ang garden bed ay kay Mateo. Siya mismo ang gumawa nito sa likod bahay. Itinaas na frame na gawa sa tsadar, magandang lupa, tamang lalim. Inilagay niya ito eksakto kung nasaan ang pasilyong kasal. Sinasadya. Hindi dahil sa galit, dahil sa isang bagay na mas tahimik kaysa doon, isang bagay na mas malapit sa pagbawi. Naktanim siya ng mga kamatis noong Abril. Pagsapit ng Agosto, napakabigat na nga ito na halos hindi na kayang hawakan ng makulungan. Malalaki, matingkat na pula, bumibita sa mga tahi dahil sa sarili nilang bigat. Ang pinakamagandang bagay na nagawang bakurang iyon sa malaking agwat. Nakilala niya si Jade sa isang job site 3 linggo na ang nakalipas. Isang structural engineer, matalino at direkta. Ang uringang taong nagtatanong ng magagandang tanong at nakikinig sa buong sagot. Nakusap sila ng 40 minutos sa isang parking lot pagkatapos ng isang site walkthrough habang ang natitirang bagingang crew ay nag-impake sa paligid nila. Nagtanong siya tungkol sa bahay. Nabanggit niya. Siguro. Hindi niya matandaan kung paano eksakto at sinabi niya sa kanya na siya mismo ang nagtayo ng ramihan dito. Tiningnan siya nito na may tunay na interes. Hindi impression para sa politeness na interes. Tunay na interes. Ipinakmamalaki mo ba ito? Tanong niya. Pinag-isipan niya ang tanong ng mas matagal kaysa sa inaasahan nito. Nahintay ito na nagsabi sa kanya ng isang bagay tungkol dito. Oh, sabi ni Mateo. Talagang ipinagmamalaki ko. Inilapak niya ang roller isang. Sabado ng umaga na may sariwang pintura sa kanyang makamay at malamig. Nakape sa counter at lumabas siya sa likod bahay. Mayroon siyang isang flat ng mga late season seedlings na nakaupo malapit sa garden bed. Medyo pinipilit niya ang kalendaryo, ngunit mukhang sapat na mainit ang forecast para subukan. Lumuhod siya sa lupa, idinikit ang bawat punla sa lupa. Matatak at sinasadya, tinakpan ang mga ugat ng parehong kamay at pinatak ang lupa. Ang parehong mga kamay na naglatag ng tilet muling nagtayo. Ng isang beranda mula sa subfloor, patas at pumirma. Ng mga kontrata at naglagay ng singsing sa mesa ni Ben nang hindi lumilinggon. Ang parehong makamay na naktayo ang lahat ng bagay na karapat-dapat panatilihin. Sana nagustuhan ninyo iyon. Siguraduhin i-like ang video at mag-subscribe para hindi ninyo makaligtaan ang susunod na kwento. Pumili ako ng 2 pa para sa inyo na sa tingin ko ay magugustuhan ninyo.